Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Patayng lawas sa 24 anyos nga lalaking gigaid sa poste sa Aluginsan, Cebu na ilhan na. Sinakong NFA Rice gihatod na sa nagkalain-laing mga lugar sa Cebu. Cebu Governor Gwen Garcia magpabilin sa katungdanan taliwa sa suspension order. Sa Ulog Tagbilaran Festival 2025 nagmalampuson. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibord Castro. Magpabilin sa pwesto si Cebu Governor Gwen Garcia bisan pa man og na-serve na sa iyang buhatan sa Kapitolyo ang 6 ka buwan nga preventive suspension nga gipahamtang kaniya sa Ombudsman. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gibarugan ni Cebu Governor Gwen Garcia nga magpabilin siya sa katungdanan bisan pa man sa 6 ka buwan nga preventive suspension nga gipahamtang kaniya sa Ombudsman. Kagahapong adlaw giserve sa Ombudsman ang kamanduan pinaagi sa pagpapilit sa kopya sa pultahan sa buhatan sa gobernador. Nalatid niini ang kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service and violation sa Republic Act 6713. Pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. Giandam karon sa gobernador uban ang iyang mga abogado ang legal remedy ug ang pagpangayo katin-awan sa DILG nga maoy mopatuman sa suspension bato kaniya. Gibarugan ni Garcia nga way basihan ang suspension sa Ombudsman. Magpadayon matud pa si Garcia sa pagserbisyo sa mga sugbaanon pinasubay sa gibutan sa balaod. I have decided, upon advice of my counsel, to write a clarificatory query to the Secretary of the Interior and Local Government, Secretary John Vic Remulla, since it is the DILG, through the PNP, if needed, that is tasked to implement this order. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. Samtang gi-question sa legal team sa gobernador ang legalidad sa suspension sa lit panahon man karon sa eleksyon. Dili usab matud pag-graft ang ground sa suspension batok kang Garcia. With all due respect to the Honorable Ombudsman, ang preventive suspension at this point, di prohibited na siya. We all know na naatakaron sa election period and under Section 62C sa Local Government Code, no preventive suspension shall be imposed within 90 days prior to the election. Section 15 of Rule 5 of COMELEC Resolution 11059 states that no public official shall be suspended without prior written approval of the COMELEC. The order violates a provision not only of a singular law, as pointed out, the Local Government Code, the Omnibus Election Code, and the implementing rules passed by COMELEC to implement the said law. Base sa reklamong gisang-at sa usa ka Moises Garcia de Parini sa Anti-Graft Office mi-issue og special permit ngadto sa usa ka construction company niadtong Mayo 14, 2024 nga walay environmental compliance certificate o bisan man lang og certificate of non-coverage gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Gihulagway sa kampo sa gobernador nga na-mislead ang ombudsman sanglit dili man kuwari kun dili distilting lang ang gihimo. Mapasabot unta nila ang ombudsman kung nahatagan o kahigayunan ang gobernador sa pagtubag nini apan wa matud pa mapadadi og notisya sa kaso. Giklaro ni Cebu Governor Gwen Garcia nga girespeto niya ang balaod apan magpabilin siya sa ihang katungdanan diri sa Kapitolyo pending sa mga legal maneuver nga gihimo karon sa ihang legal team pag-question
sa gipahamtang nga 6 ka buwan nga preventive suspension sa ombudsman. Wa pa kakuhain sa ilang pamahayag ang mga nalambigit nga ahensya kalabot sa isyu sa gobernador. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lalaki nga napalgang patay o gigaid sa poste sa kuryente sa lungsod sa Aluginsan na ilhan na. Ani ang report ni Femery Dumabo. Positibong giilas ayang kapuyo o ginahan ng 24 anyos nga biktima. Nga giilang si Almas Robert, taga lungsod sa San Fernando. Matod pa sa inahan sa biktima nga katapusan nakita ng iyang anak kagahapon alauna sa kadlaw. Gikan nagbilarang biktima sa ilang silingan nga namatay og sa dihang mopauli na. Matod pa gibabagan siya og itom nga auto og gipugo sa pagpasakay. Hangtod nga wala gyud kini makauli og mo na lang nadunggan nila sa mga report nga dunay lalaki nga patay og gigaid sa poste sa kuryente sa bukiran kaayo nga bahin sa lungsod sa Aluginsan. Mao man ilang istorya nga gibuha puno og sakyanan. Pugo siya pakuha. Amo naman to'y nakita nila nga yan chinilas na hebilin. Hanta ka na may namatay sa among silingan, gabilar siya dito. Muli na lagi siya galaunas kadlaw. Mao naman to diha na kuno'y sakyanan nga nikuha niya. Usa sa gitanaw sa kapulisan nga sa lugar diin siya gigaid. Diha ra usab kini gipatay pinaagi sa pagpusil kaniya sa makadaghang higayon. Ang crime scene ang layo ra kaayo sa mga panimay. Hinungdan nga wa matod pay nakadungog sa pagpamusil. May kalambigitan sa illegal nga drugas ang gitanaw nga motibo sa krimen. Human ang biktima matod pati gamitan og ginadiling nga drugas ug posibleng nalambigit sa pagpamaligya ug wala matod pa nakarimit sa halin. Dihang napalga ng lawas tini, makita sa babaw sa iyang ulo ang nakapaskin nga papel nga adunay nakabutang nga wag tularan, drug pusher, drug addict. Samtang inahan sa biktima ang nanawagan og hustisya alang sa kamatayon sa anak. Ang hustisya unta sa akong anak. Minaot ko dili sila pagkatulgon sa gibuhat sa akong anak. Grabe kayo yung gibuhat sa akong anak. Bisag unsa ka badungon sa tong anak, pagangan nga anak nato. Naagyap mong kaluoy sa gidikanan. Usa ka inahan. Paday ng kapulisan sa pag-ila sa mga suspetsado. Mga kuha sa CCTV sa lungsod sa San Fernando padung na sa Aluginsan ang gisubay sa kapulisan. Uban ni Rod Prado o Clans Gabuti. Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Gisugda na ang distribution sa sinakong bugas humay ngadto sa mga local government units. Alang kini sa rollout o pagpatuman sa pagpamaligyan ini sa tag 20 pesos kada kilo. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, ang National Food Authority kun NFA ang mi-provide sa stocks ning maong mga bugas humay. Samtang kaabag nila ni maong programa sa pag-provide og tag 20 pesos kada kilo sa bugas ang taga Department of Agriculture, FTI kun Food Terminal Incorporated ingon man mga local government units. Busy ang warehouse sa NFA sa may pier area kaganihang buntag. Kini sa nagpadayon nga pagpang-apod-apod sa sinakong NFA rice padung sa lain-laing LGU. Tagsa-tagsang gipanglukdo ni mga staff ang mga sinakong bugas aron makarga na sa truck nga nagpaabot. Apan una mapagawas, susihon ang sud niini. Mao kini ang gitawag nila nga grain probe. Gigamit ni nilang maong ekipo dinhi sa maong warehouse aron pagbuslot, pagkuha og gamayng sample gikan sa matag sako sa bugas humay nga ma-release dinhi aron masusi ang kondisyon. Dunay mga staff sa NFA nga mangunay sa pagburike o pagbuslot sa sako, pagkuha og gamayng sample sa sud. Tan-awon nila kung duna ba'y grabing discoloration sa bugas o infestation sa mga gagmayng insekto. Kung pasado, ma-release na kini. Bag to bag yun mi para masiguro na to nga only nga good quality stocks may atog yung ma-release diri sa atong bodega. So sa among gikaingon na this is local rice coming from our farmers nga kuan siya ba walay access to drying facilities, nagabulad na taon ni sila sa dalan. Matod sa NFA, dili old stock ang bugas o gani isagad niini sa miaging buwan lang na ani. March, muna yung pinaka. Pero bago gini siyang galing dito sa tong source. So, naagitay gikag Cagayan, gikan o Tacloban, o sa lain-lain na itong mga kwan. So, di sa takaingog old stocks, kay wa man tay procurement diri manggod, di taka buffer. Ang NFA mi-allocate og 11,200 ka mga sako
Para sa tibuok Sugbo, ubos sa programa. Sa mga pangutana sa uban, kung maayo ba kini nga klase, Mga Cebuano, particular magkikita sa appearance. Pero amo nang ginakaon. Actually, sa tasting quality na niya, nindot na siya kay local rice niya, newly milled. So dili lang ginato kalikayan ng naing mga discoloration, muna resulta sa dili properly dried ang atong palay. sa gawa sa bodega sa NFA, nagpaabot na sab ang mga trucks sa lain-laing kalungsuran ug syudad sa probinsya para makakuha na sa ilang stocks sa bugas. Ses matod sa NFA, dunay 27 ka mga local government units din sa Sugbo ang naaprubahan aron marilisa na ning maong stocks sa NFA rice aron ila na unya nga mapabaligya ubos ning tag 20 pesos kada kilo nga programa sa gobyerno kung unsay gidaghanon nga mahatag sa sinako ngadto sa taga LGU matod sa taga NFA. Nagdepende kini sa nasabutan ug napirmahan tali sa mga LGU, sa DA, sa NFA ug sa FTI. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Moabot sa 13 ka mga panimay ang nasunog sa Sitio Calachuchi, Barangay Kansuhong, Syudad sa Talisay niadtong Domingo sa hapon. Nahitabo ang sunog pasado alas 3 sa hapon. Diin giisa sa kabombiruhan ngadto sa second alarm. Nakontrolar ang sunog alas 3:34 sa hapon ug nadeklarar nga fire out pagka alas 3:38. Matod ni FO2 Mardy Oxtero III, investigador sa Talisay City Fire Station, nga gibana-bana nga mubalor sa 450,000 pesos ang gibiling danyos sa maong sunog. Walay nakalas o naangol sa maong panghitabo. May kalabutan sa linya sa kuryente ang usa sa gitanaw sa Talisay City Fire nga hinungdan sa pag-ulbo sa maong sunog. Samtang ang Talisay City LGU daling ni mando sa City Social Welfare and Development kung CSWD alang sa pasiunang tabang sama sa pagkaon sa kapin 50 ka mga individual nga apektado sa maong sunog. Gihatagan usab sila og mga sleeping kits, dining kits, hygiene kits ug mga kagamitan sa kusina. Samtang anaa pa sila sa evacuation area sa basketball gym sa Barangay Kansuhong. Matod usab sa Talisay City LGU nga gipaningkamutan nila nga mahatag ang tabang pinansyal nga moy ayuda sud ning simanaha aron magamit sa pagpabarog ug pabalik sa ilang mga panimay. Gipaubos sa COMELEC Yellow Category ang 15 ka mga lugar dinhi sa Central Visayas. Samtang Election Task Force sa Department of Education ilusad usab. Ang update sa eleksyon sa report ni Femery Dumabo. Moabot sa 15 ka mga syudad o probinsya sa Central Visayas ang gipaubos sa COMELEC Yellow Category sa maabot nga Mayo 12 nga national and local election. Mato di COMELEC 7 Director Attorney Francisco Pobe nga aprobado kini sa ilang assessment nga gihimo sa Regional Joint Security Control Center kagahapon. Walo ni ini nga naa sa Sugbo nga mao ang Daan Bantayan, lungsod sa Argao, Cebu City, lungsod sa Balamban, Mandawi City, lungsod sa San Fernando, Dalaget ug Dumanhog. Samtang laing 7 ka mga lungsod ug syudad na himutang sa lalawigan sa Bohol nga mao ang mga lugar sa San Miguel, Buena Vista, Trinidad, Ubay, Inabanga, Tubigon ug Tagbilaran City. Ano yung yellow category? Dalawa ito ang tinitingnan. Number one, there's an intense intense political rivalry of the candidates. And second is the possibility, dahil mainit ang politika, the possibility na tiningnan ng PNP at AFP na baka mayroong mga magsisit advantage na mga pugs or mga personnel to hire just to restore the peace and order of the area. As far as Police Regional Office 7 is concerned, so as of now, wala pa tayong nakukonfirm na presence ng private armed groups dito sa province of Cebu, sa Tri-City, and Bohol. However, there are informations na possibly ay merong mga potential pugs. No? But however, ngayon, hindi pa tayo nagko-confirm. To inform us, decision makers, and yung ating mga chief of police and ground commanders, that to look to that place more focused. Dugang ni Pobe nga paday ng ilang assessment sa tanang mga lugar sa Central Visayas kung wa bay kausaban sa COMELEC color-coded classification. Samtang
Ilusad ang Election Task Force sa Department of Education sa Central Visayas sa Matag Division Office. Tahas nila ang pagmonitor og paghatag og dinaliang tabang sa kapin 16,000 ka mga milangkob sa Electoral Board o sa mga support staff nga mga magtutudlo sa election karong Mayo 12. I-activate ang task force sugod sa Mayo 11, bispera sa piniliay. For all general publics, of course, we are giving priority to our teaching and non-teaching personnel, but anyone who has concerns regarding sa ilahang pagbutar ba or how it is being managed na inside the school premises, pwede yun sila makapadangan sa ilahang mga concerns. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod, Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 22 anyos nga lalaking motorista na disgrasya sa National Highway sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City kagabi. Nasuta nga kalit lang kini na wad-an og panimuot tungod sa low potassium. Hinungdan siyang pagkatumba samtang nagmaneho og motor. Siluan mayroon din sa report. Pasado alas 10 kagabi, nihuot ang dagan sa trapiko sa National Highway sa Barangay Babag, habig sa Purok Butterfly, human natumba kining usa ka motorista ug nawadan og panimuot. Dali kining gitabang sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Rescue ug nada sa tambalanan. Matod sa iyang inahan, gikan ni salmot sa mga kalihukan sa intramural sa ilang eskwelahan ang 22 anyos niyang anak nga si Kent ug padung-unta kini sa ilang balay sa Barangay Maribago luwan sa iyang motorsiklo. Samtang daw nag-drive siya, naghuot ang ginawa, magluto daw siya ginawa. Unya, ang iyang gibuhat, naghihinay-hinay siya nga mapadaklin siya. Moto, pagpadaklin niya, di lagi siya kaginawa daw niya, moro natumba lang siya ba. Gidasunan usab kini sa usa ka motorista nga naagi sa dapit. Na-discharge hinuon dayon sa hospital si Kent kaganihang kadlawon. Apan gikinahanglan kining mupahuway una ug ipaubos og balik sa laboratory exam, hinungdan nga wa siya makuha og habig sa RTV Balitang Bisdak. Sabi na mo, lagi sa drainage. Kay naamay katong mga humps ba ng lang mga road asphalt nga nalubog. Amin na og mao na reason. Pero pag observe na ko sa katong na-disgrasya is iyahang motor, wala ra nalayo niya. Hinuon matod siyang inahan, wala hinuon mahiagom og grabing mga samad ug bunog ang iyang anak, human matumba ang gimanehong motorsiklo. Na siya pang akuan ma'am samad-samad sa motor to pagtumba daw to niya. Gamay ra gud, gamay ra man, dili sa may tiilan daw. Kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak, sila si Engineer Jonathan Gambi sa Lapu-Lapu City Loan District Office, uban ang pangu sa City Traffic Management System, Mario Napoli, ug Babag Barangay Captain Logi Manayon nga nisusi sa dapit na hitabuan. Kini aron pagsuta kung ang usa sa hinungdan sa disgrasya ang wa matiwas nga drainage project sa dapit nga mo'y gitumbok sa pipila ka mga netizens. Naragod ang kuano, wala pa kaabot sa ilang gipasangil nga mo'y nadisgrasyahan. So, tanaw ni mo dire, plain biya dire. So, dili lang po mo judge, dili lang po mo comment, kay, magkita kita sa nahitabo. Samtang hugot nga gibarugan ni Engineer Gambi nga aduna human error nga nahitabo. Apan aminado sila ang gikinahanglan usab nga ayuhon kining maong parte sa daan nga wa matarong pagkapatag. Butang nga gidasunan usab sa DPWH Cebu 6th Engineering District. Na-instruct na nato atong contractor na i-rectify ang katumangan uneven surface for remove and replace siya, including ang sub-base course portion niya. Mayo 2, 2024, dihang gisugdan ang pagtrabaho sa drainage project nga mutadlas gikan sa Barangay Babag paingon sa Barangay Kanhulaw nga adunay sukod nga 1,618 meters ug adunay contract amount nga 92,492,729.39 pesos. Apan pagka Pebrero 5, temporaryong gihunong ang pagtrabaho ni ini subay sa hangyo sa kagamhanan sa dakbayan aron maalibyuhan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Tungod lagi itong mga kuan lagi nga grabe ka traffic. Wapatay alternate route. So kung maplasta na tong Timpulok, ato na siyang padayon.
Pero probably, di na siguro pabuto ng ang timpulo nga mahuman after election base at ato na ni padayon. Samtang karon lang yung hapon, gitrabaho na sa kontraktor ang dili patag nga karsada. Giaspalto na usab og tarong ang kilid sa mga drainage cover aron motupong kini sa karsada. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipangandaman karon sa nagkadaiyang labor groups uban ang mga militanteng grupo ang halapad nga Labor Day Rally nga ilang ilusad ug mga adlaw Mayo 1. Nagkahugpong ang nagkadaiyang grupo nga magmarcha gikan sa nagkadaiyang assembly points ug magtapok sa Fuente Osmeña aron isinggit nila ang gipangayong aumento sa sweldo lakip sa ilang pangayoon ang kasigurduan sa pagpanarbaho. Gisaway usab nila ang 20 pesos kada kilo sa bugas nga gipatuman sa kagamhanan diin gihulagway nila nga band-aid solution. Dinhi sa Central Visayas ang iyang panginahanglan sa pamilya nga dunay unom kasakop gayong family living wage is 1,299 pesos karong as of March pagani. Abagan sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry ang bagong negosyante o ang mga nagsugod pa sa micro-business sa Dakbayan. Ano ang report ni Femery Dumabo? Mulusad og mga seminar workshop ang Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry nga modapit sa mga batid sa nagkanilaing patigayon. Bato di Carl Cabusa as Vice President Internal sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, nga wa nila isipa nga kakompetensya ang mga bag-ong mutumaw nga mga negosyo. Kaysa kinatibuk-an, muhatod kini sa kalambuan sa patigayon sa Dakbayan sa Talisay. Wala bitaw gud mi mahadlok sa competition. To be honest with you, Cyril is my competition ug akong hunahunaon kay building man niya, building sa ako. But we don't. We complement each other. And if you want to buy food, clothes, gadgets, di na ka magpliti-pliti, inaanatanan sa isa ka lugar. That's one-stop shop concept. And the chamber has been trying to do that. Na let's make Talisay an economic hub, a shopping hub, a tourism hub. Karong Mayo, sugdan na nila ang sunod-sunod nga mga training ug workshop alang sa kapin sa 70 ka mga sakop nga naglangkob na niini ang mga professional sama sa grupo sa mga architect, mga abogado, mga doktor ug daghan pa. Gitumong usab kini aron kun manginahanglan og tabang ang nagsugod pa lang sa patigayon, aduna sila'y maduol nga makagiya kanila. For this year, we're looking at first is this coming May for digital. Yeah, so every other month we're going to have seminars and trainings, workshops. Different topics niya, like financial, like business strategy, digital marketing, and we also have leadership trainings. By mentoring, we arm them with good information na hopefully would kana sustain them in the long run. Because I think again, professionalize the business. For me again, knowing the right thing for your business is a marketing advantage, a marketing edge for you. Subay niini gidasig nila ang mga bag-ong mga negosyante nga patasan pa ang ilang mga pasensya kay dili man ingon ana kadali nga makabawi ang return of investment o ROI o ang ilang puhunan sa negosyo. Hinungdan nga magtinabangay sila sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry aron mas daghan pa usab ang mga talisaynon nga mahatagan og trabaho. Uban ni Godfrey Relieno, Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Labing unang guitar making contest gipasiugdahan sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Mato ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Ompad, kabahin kini sa mga kalihukan nga ilang gihan-ay subay sa kasaulugan sa kapistahan ni St. Joseph the Worker karong Mayo 1 nga maoy patron sa ilang barangay. Kay unang higayon pa kini nila nga makapahigayon ug wala sila makahimo og halapad nga pahibaw sa mga mulupyo sa dapit, hinungdan nga upat lang ka mga guitar makers ang nakasalmot. 5,000 pesos ang premyo nga madawat sa first place winner nga si Randy Arong, 3,000 pesos sa second place winner nga si Wilfredo Waram ug 2,000 pesos sa third placer nga si Raul Ompad.
may 1,000 ka pesos usab nga consolation prize. Sa Barangay Pahak, nahimutang ang mga pahimuan ug mga gitara sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga kapuso, sa Mayo 2 na ang Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2025 nga ipahigayon sa Pasay City. Adunay delayed telecast kini nga mamihimong malantaw si GMA karong Mayo 4 alas 9 sa buntag ug alas 8 sa gabi sa GTV. Kapin sa 60 ka mga kandidata ang mag-ilog sa corona isip bag-ong Miss Universe karong tuiga. Si Chelsea Manalo, kinsa ang Miss Universe Asia, ang personal nga motunol sa corona sa bag-ong kandidata sa Pilipinas alang sa Miss Universe nga himuon sa November 21 sa Bangkok, Thailand. Mga kapuso, magsugod na ang Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamihimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owner sa kapin 1,000 ka mga participating Mercury Drugstore, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio station sa tibuok nasod. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag, lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw. Magsugod ang official sending sa entries karong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Gipahigayon sa Tagbilaran City sa Bohol ang Saulog Festival 2025 niadtong Domingo. Gihalad kini kang St. Joseph the Worker ug nagsilbing opening salvo sa usa ka buwan nga fiesta sa Mayo. Milanog ang drums ug ubang musical instruments sa street dancing. Adunay 15 ka mga contingents gikan sa nagkaidiyang barangay sa Tagbilaran ang misalmot. Enjoy kaayo ang mga mitan-aw sa street dancing hangtod sa ritual showdown. Gideklarar nga mananaog ang Barangay Poblasyon 2 sa street dancing. Ang Barangay Ubuhan ang kampiyon sa ritual showdown ug nalangkat ang Best in Music and Best in Choreography. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.